Okay mga boss, welcome back at meron tayong i-review na speakers. Pagawa to sa atin ng customer natin, shoutout kay Kuya Joey. Pero i-review muna natin. Naganda kasi, nagandahan kasi ako sa pagka-design niya. Yung finish niya ay kulay black na hindi naman siya ganong makinta pero makinis siya mga boss. Gusto kong ganito yung finish ng speaker box. Isa sa mga pangarap ko na finish ay ganito. Napakakinis niya ho. So malabo yung camera ko yan. Yan. So ano ba yan? So maganda siya. Ito yung pinaka woofer niya, parang 6 inch lang ata to. Sukatin nga natin. Sukatin natin kung 6 inch o 5 inch. So mga 5 siguro. Tika lang, hirap na. Okay, so ito yung pinaka ano niya. Ano ba nangyari dito sa camera ko? Yan, baliktad yung ano, mga 5 inches lang yon. Tapos yung tweeter niya andito, may volume knob siya dito. Digital na rin o anong tawag dito nila? Rotary encoder o decoder, ano ba tawag na diyan? Basta yung volume na hindi siya analog na may isagad. Kumbaga tuloy-tuloy lang siya. Yan. So gusto ko talaga yung pagka-finish nito sa ano. Paano kaya ginawa nila nito? Ayan. So yung pati design niya mga boss nung singawan, ito yung pinaka L5 niya. Maganda. Ang brand pala nitong ano natin ay Audio Engine 5 Plus. Hanapin ko na lang to sa sa online, baka sakali mahanap ko, ilagay natin diyan sa screen. So meron siyang dalawang klase ng input. Meron siyang MP3 o yung sa 3.5mm stereo BB plug at RCA. Tapos meron din siyang audio output. Meron siyang USB for power. So nakalagay dito USB for power lang. Ayun, nag-tint na yan. Ano ba yan? 5 volts na 500 mAh to 2.5 watts. Sa baba ito speaker out. Dalawa kasi ito mga boss. Isa lang yung pinadala ko kasi isa lang naman ang gagawin dito. Ito. Ang problema nito sounds ata hindi pa natin na-testing. So ito yung speaker niya. Power switch, tapos selector niya sa voltage. Pwede siya sa 110, 100 agad tayo Yan, 100 volts, 120, 220, 240. Tapos ito naman yung pinaka cord nya. So buksan natin sa loob. Ang gagawin natin ngayon ay review lang. Tapos yung repair vlog naman ay doon sa Basic Bob. I-upload natin sa main channel natin. Okay? So ang laki ng heatsink nya. So andito siguro yung pinaka IC nya. So bubuksan ko to. Isa sa mga nakapila to at i-repair natin. Kung may sirang piyesa, isasabay ko din sa family. So saglit lang. I-open natin yung yung pinaka niya. Ito na mga boss, nabuksan na natin, i-review na natin yung laman. Unang-una, nagtaka ako dito kasi meron na siyang mga tulad nito. Yan, i-distansya natin. Kalas na to. Tapos, bakit ito ganito na, diretso na dito sa output niya, yung dyan. Tapos, yung niya, yung mga piyesa niya may signs of repair na rin, pero wala na tayong dyan kasi gawin na nating topic yan sa pag-repair natin. Ngayon review lang muna tayo. Una nating titignan ay yung transformer niya. So meron siya ditong medyo malabo pero parang 17 017, tapos 010 volts, tapos yung isa silaw 15 ata to, 15 silaw, natatabunan ng silaw. Ano ba yan, masilaw? 15015. Maliit lang din yung transformer niya mga boss. Tapos yung gamit niyang audio IC ay tika lang, malabo ata. Ilawan natin 7294. Ngayon i-google na lang natin yung kung ilang watts yan. Parehos. Stereo naman to. Yan, 7294. Tapos yung sa niya, sa audio processing niya, ito ata yun, mga sa audio processing niya yan. Pero may mga signs of repair na rin. Yan. Okay. Then
Ito yung mga ano, naka-sealed naman yung mga ano niya. Ayan, may logo pa ng audio engine yan. Ito yung pinaka switch niya. Yan lang naman yung pinakalaman niya. Ito naman yung speaker niya. Yan, mapapansin nyo naka ano siya naka foam siya o naka fiber pail ang tawag dito. Nabatawag dito na talagang para wala masyadong vibration o walang ano. Tapos ito naman yung dividing network niya. So i-add na lang natin dito sa review natin yung ano, kukunan natin na yan ng diagram. Kung anong design ng diagram niya dyan para matry natin. So dito naman yan lang. So gumagamit siya ng dalawang IC. So yun lang mga boss. Ngayon lang ako nakabukas ng ganito mga bookshelf. Ang tawag dito bookshelf speaker. Andito pala yung singawan nyo. Andito yung kamay ko. Kita andito galing sa ilalim. So type ko yung mga ganitong ano, ganitong klaseng exhaust kasi nakapag-try na din akong gumawa ng ganito sa isang speaker ko at mas nagustuhan ko yung bass. Mas maganda ang tunog ng bass pag ganitong klaseng singawan. Yun naman ay opinion ko lang mga boss. At nakapag-try ako, sarap na sarap ako sa tunog ng speaker ko na yun. Ngayon lang naibenta ko na yun. Okay? So next up natin ay yung ano, yung ano, wala na tayong may review. Ito yung speaker niya, malaki naman yung magnet, tapos shielded type, tapos nasa likod naman yung tweeter niya. So magbabase tayo kung ilang watts, wala naman nakalagay dyan eh. Capacitor pala niya 4,735 volts, dalawa. Ito yung pinaka supply niya, tapos ito naman supply ng preamp. Ayan, ang labo ng ano ko yan. So kalasin ko muna yung dividing, tapos kopyahan natin ang diagram. Putol tayo. So lapit natin dito. So yun na nga, yung coil na yun na 0.14 microhenry. Ito kasing Legend ay ground na yan, yung pinaka negative na mga boss. Ito yan, yung coil. Tapos dito naman sa woofer, dumaan siya ng coil muna na 0.45 microhenry din. Ito yon. Then mayroong dalawang capacitor at saka resistor. So yung unang capacitor ay 8.2 microfarad, nakashunt papunta sa ground. Ito yon. So ayan yung connection niya. From dito tatawid yung coil, ito na yan, tatawid yung coil. So pagdating dito, ayan o, capacitor yan, yung dalawang yan, yung dalawang paa na yan, capacitor, ito yan. Tapos darating na dito. So ito naman pababa, resistor yan, 3.3 ohms na 7 watts. Tapos nakaseries siya dito sa capacitor din na 22 microfarad. Ito yan mga boss, 22 microfarad. So yan lang yung diagram ng ano, ng audio engine na ano, ilista pala natin dyan, audio engine. So nangungulikta ako ng mga schematics ng ano, dividing network na makakalas natin. So ilalagay ko lahat yan sa isang notebook siguro para ma-record natin. Okay mga boss, hanggang dito na lang yung vlog natin at may nagpapatugtog na, baka makapiright tayo.